Pinag-iisipan ko talaga ng maigi at Ang labi mo. Sige, tuloy mo. talagang na-appreciate ko yung offer mo na makatrabaho ako. Pwede bang huwag kang umiti ng ganyan? Parang may gusto akong gawin kasama ka. Pero sa ngayon, hindi pwede. Ang program kasi namin malapit nang maging established sa wakas sa tagal nang hinintay namin at bumabalik ng advertisements. Kaya naman, Sapat na ang ginawa mo para sa kanila. Ang program na yon, umi-ere lang para maging filler hanggang magsimula ang bagong program. At saka, ayoko sana talagang sabihin to sa'yo. Huwag kang magtatagal kay Director Kang. Mabubulag ka. Alam mo naman baligtad mag-isip ang taong yun. oo. Alam ko. Kaya siya ang pinapapunta nila kapag merong comedian auditions. Comedian auditions? Hindi mo ba alam? Mula pa nung intern pa lang siya, baligtad ang pananaw niya sa mga bagay-bagay. Kaya ginagamit ng mga judge ang reaksyon niya para pagbasehan nila. Kapag tumawa siya ng sobra, Magaling ang ginawa mo. So, hindi ako pumasa? binabagsak nila ang candidate. I'm sorry? Huh? Meron bang problema? Kasi, pakiramdam ko nakita ko na yung dati. Bakit? Kailangan mo na maiinom? Sandali. Excuse? Kasi may problema kasi ako sa floor, kaya siguro. Biglang binabago ng mga judge ang mga attitude nila. Dahil kay Director Kang. Matagal ko na siyang hater noon pa. Sobrang saya kaya nun. Malaki ang impact dahil sobrang saya niya. 10% ang views ng episode 1 pala. Hindi kami makakain pag nanonood si mama niyan. Oo nga, tama. Kami rin. Sobrang nakakatawa, ha? Boring. Nakakatawa na yun. Hello po. Hello po. Oh, Miss Anne. Pwede bang kumain ka ng tahimik? Narinig namin mula rito, nag-enjoy ka sa lunch kasama si Director Song. Sinuka ko na. Salamat sa isang tao dyan. O kayong lahat, yung maririnig nyo kay Miss Anne sa pagtatraidor niya sa team. Masaya yarn. Oo naman, syempre. Kaya iniisip ko na sumali na lang ng ibang team. Talaga? Eh kung ganun, tumayo ka na dyan at umalis ka na ngayon. Ayun ang pinto, hinihintay ka. Kaya lumabas ka na. Ma, tawagan ulit kita. O bakit? Anong nangyari? Ano ba kasi yun? Kailangan ko nang umalis ngayon. Namatay ang papa ko. Saan? Namaste. Namaste. Magaling ang ginawa niyo ngayong araw. Thank you. Okay. Miss. Cheers! Sanay na sanay ka uminom. Wow, ganitong gusto nating magmukha ang legs natin, di ba? Tama ko? Gawin natin yun, okay? Sige. Okay. The person you have reached is unavailable as of the
tayo sagutin. So, Manong, Oh, sa sobrang pagmamadali ko po kanina, naiwan ko yung bag ko. Pwede ako magbayad pagdating natin. basta babayaran mo ako. Mamaya, mag-stop over muna tayo. Masyado kasing malayo. Sige. Manong, sa Jola to Janghong. Chola Do Janghong? Apo, Sandali, wala nang pasahero pagbalik ko. Paano yun? Di metro pa rin tayo? Mga at least 300 kilometers yun eh. mahahatid mo ba ako o hindi? Miss, kung babayaran nyo naman ako ng... Times 4 ang bayad ko kung bibilisan nyo. Masyadong maraming speed cameras. Nakikiusap ako, namatay ang tatay ng kaibigan ko na parang kapatid ko na. Seatbelt! Miss, eto. Kumain ka muna at uminom. Malayo pa yon. Wag na po. Malayo pa yon. Kailangan mo kumain kahit konti. Manong, okay lang ako. Siya, sige. Iiwan ko na lang dyan. Mamaya, kainin mo. Alis na tayo. May pasahero dati na nagpahatid sa akin sa Mokpo. Kumahatid ko raw siya in 3 hours and 20 minutes. Babayaran niya kahit magkano gusto ko. Natuwa ako nung marinig kong sinabi niya. At binilisan ko buong 350 kilometers. Malapit nang sumabog ang pantog ko, pero di ako huminto kahit anong mangyari. Kaya dumating kami in 3 hours and 15 minutes. At nung bumaba ako ng sasakyan, naramdaman ko may masakit sa likod ko at nawalan ako ng malay. Nag-drive ako ng tensyonado at iisang posisyon na masyadong matagal. Ang likod ko, masyadong nangawit. Mula noon, hindi ko na inulit yun kahit pa 50 milyon. Miss, gamitin mo to. Sasakit ang leeg mo kung matagal kang uupo ng ganyan. Sinabi nang okay lang po ako. Gawin mo na lang para sa akin, pwede ba? Manong, pwede bang mag-drive ka na lang dyan? Hindi niyo alam ang nararamdaman ko Meron eh. ka sariling sitwasyon at meron din akong sariling sitwasyon. Kung ganito, tinanggihan kita dahil lang sa iyo ko. Tingin mo may ibang taxi na papayag na ihatid ka sa layo nun? O sige, itatabi ko, humanap ka na ibang taxi. Pinagbabantaan niyo po ba ako? Tatanong lang naman ako. Masama bang magtanong sa'yo? Ano bang kailangan niyo sa akin? Inumin mo yung tubig na binigay ko at yung sandwich kainin mo. Tapos gamitin mo to at matulog ka. Bakit ba big deal ang kung matulog man ako o hindi? Tatabi ko ba? Sohi, ayos ka lang? Sohi. Gaano pa tayo kalayo? 40 kilometers pa, mga 30 minutes pa. Salamat, Manong. Sabi mo tatay ng kaibigan mo. Hindi ka pwedeng malate. Sana ako, may kaibigan din na tulad mo. Wala kasi akong ganyan eh. Umidlip ka na muna. Malayo-layo pa tayo. Gamitin mo na kasi yung unan. Nangako ka, tanda mo. Patay na si Papa. Kahapon lang ng umaga, tumawag siya sa akin at sinabing papadala niya raw ako ng mackerel. Papa, may hidden camera, tama? Pagdating ko doon, surprise! Gugulatin mo ko. Tama. Ganun nga. Ayaw
namin sa room 1 dahil masyadong malapit sa pinto. Pwede mo ba kaming ilipat sa room 2 or 3? Nakita kong wala namang tao ron. Aba. Maraming salamat. Pwedeng pakiprepare mo kami ng 2 morning dress? Yung isa small, yung isa naman medium. Meron bang mabibilhan ng warm socks at hot packs na malapit lang sa lugar na to? Kami na po bibili. Maraming salamat kung ganun. I-check ko muna ang mga gamit sa taas para sa burol. Babalik ako rito kapag dumating ang head mourner. Magpapunta kayo ng 2 helper at kung kulang pa, sasabihan kita kung dadagdagan. At saka, pakibook na ang crematorium ngayon, yung earliest appointment. Okay, sige po. Sige, salamat. Nandito ka na. Kanina ka pa? Nagbandali akong pumunta. Ang ganun kabilis? Hinimatay ang mommy niya kaya binibigyan siya ng IV. Tara. Sinabi sa akin ni Jigo na ito daw ang unang pagkakataon na nakita niya ang adult side ni Gion. Nandito na ba tayo? Nandito na tayo. Habang tulog ka, patay ang metro at hinintay kita. Sana po ginising niyo ako. Hindi na, lamay yan kaya hindi ka na makakatulog mamaya. Kukuha lang ako ng tubig. Ano yung nasa paa mo? Pasensya na. Hindi ko napansin. Niyakap nila ako, nila Jigo at Gion, nung sandaling makita kong funeral photo ni Papa. Halos buhatin na nila ako nun para hindi matumba habang nilalabas ko ang lahat ng luha ko. Sohi, alam kong mahirap pero makinig ka. Dumating ang mga police 3 hours ago. Sinabi nila na close na ang case. Tumawag ka raw kung may tanong ka. Nakuha ko ang number ng officer in charge. Na-dehydrate ang mami mo kaya dinala siya sa kwarto at pinagpahinga habang binibigyan ng IV at nakatulog. At ang daddy mo, nandun siya sa morgue ngayon. Sabihin mo paghanda ka ng puntahan siya doon. Itong susuot mo. May dala akong thermals dyan dahil manipis yan. Kailangan mo magbow sa lahat kapag nasisidatingan ng mga bisita, kaya kailangan mo to. Suot mo yan pag nagbihis ka. Sohi, okay lang na maging malungkot, pero di ka pwedeng himatayin, kaya pakiramdaman mong sarili mo. Dahil ikaw ang head mourner, kailangan mong maging alerto habang pinaglalamayan ng papa mo. Kaya mo ba yon? Eto, inayos ko na yung mga pangunahing pangangailangan tulad ng mga gamit na i-display at mga helper para sa pagkain. Binook na namin ang crematorium at transport ahead of time kaya nakabook na. At ito naman, ang susuotin niya, itong urn at lugar kung saan siya ilalagay. Kailangan mong pumili sa mga to. Sabihin mo sa organizer pagdating niya rito. Angie, yun. Pinagdaanan ko na yan. Angie, yun. Noon, wala akong nagawa nun kundi dumating ng late at umiyak na lang. Pero ngayon nauna silang dumating kaysa sa akin at pinipigilang umiyak para sa akin.
Salamat. Hindi ko napapansin ang oras. Kapag tinitingnan kong picture ng papa ko, dumarating ang funeral director para tanungin ako ng kung ano-ano. Sige. Kailangan ko mag-decide at pumirma. At tinatawag ako ng kung sino-sino. Nung oras na dumating ang mga taong malapit sa papa ko, sabay-sabay kaming nag-iiyakan. Dinala ko ang mama ko sa kwarto dahil dehydrated na siya. Tapos ganun ulit. Walang palya. Tapos tinawag ako ni Gion. Nilayo muna ako ni Jiku. Sohi, kain muna tayo. Wala akong gana. Bumili si Jigo ng paborito mong gamcha, John. Tara, kumain ka kahit konti. Tara. Sige na. Kahit ano kinakain ko. Lumab sana dahil medyo malayong bilihan. Ang papa ko, gusto niyang malabsang pancakes. Umiyak ako. Sandali, natatandaan niyo pa ba nung college tayo, yung papa mo, tinanong kung ikaw daw bang boyfriend ni Sohi. Tanda mo yun? Oo, natatandaan ko. Natawa ako. Sunod. Number 2. Ewan. Hindi! Misog! Umiyak na naman ako. Okay. Tara, uminom tayo. Inom tayo. Uminom ako. Ang bihira. Burol pa to? Ay, nako. Pangit na ang itsura ng anak ko. Parang lalo pang pumangit ngayon. Uy, bata ka. Tinuruan ba kitang uminom ng ganyan? Dapat nag-e-enjoy ka habang nagiinom ka. Ha? Teka. Ano bang ginagawa niyong tatlo dyan, ha? Isali niyo ako. Sige po. Ito, Gion. Opo. Uy, marunong ka pa rin bang mag-split, ha? Opo. Ay, ang galing naman. Sabihin mo nga, paano ba nila nagagawang mag-split ng ganong kalayo? Di ba ang tawag doon, yoga? Oo, yoga nga ang tawag doon. Ah, nice. Approve yun. Oh, ito, Jigo. Jigo, galingan mo, ha? Uy, ginagawa mo pa rin ba hanggang ngayon yung art na gawa sa papel? Opo. Ah, kung ganun, ibang klase talaga ang mga kamay mo. Oy, girls, kasi kailangan ko kayo. Sana mabantayan niyo tong anak ko, ha? Kasi parang walang alam. Sobrang pangit ng itsura niyan. Pero alam niyo, napakabusilak ng damdamin niyang batang yan, ha? Kapag na-inlove yan sa walang kwentang lalaki at sinabi niya magpapakasal sila, bubugbugin ko ang lalaki yun gamit ang kamao ko at papatayin ko siya, humanda siya, yari siya, at dadalhin ko siya sa impyerno. Pagkatapos susundan ko siya doon, ha? Ay, kasi nagkamali ng pinakasalan ng mami mo kaya nagdusa siya. Sinabi ko sa iyong wag mo nang gayahin ang pagkakamali niya, di ba? Oh, ano na? Uminom tayo! Inom na! Sige na! Ay, meron ba kayong pinaglalamayan dyan? Tagayin mo ako, Chico. Gusto kong uminom. Sige, cheers! Uminom tayong lahat! Grabe, ang sarap talaga ng alak. Ang sarap-sarap. Sarap ng alak. Sarap. Gusto ko ulit. Anak ng alak. Kanina ko. Papa. Director Kang. Miss Anne, Ano pong ginagawa niyo dito? bilang rep ng company, Kailan pa? ito lang. Papasok na sana ako sa loob eh.
Di ba may shoot tayo? Sabi kasi nila sila na ang bahala. At pinapunta ako. Uy, dito! Sige, dito. Nasaan na ba yung baliw na Direktor Kang na yan? Director, ang layo nito. Bago kayo umalis, kumain muna kayo. Wag na. Kailangan ko nang umalis. Kahit Okay. soup lang, kailangan mo munang kumain. Hindi ka pwedeng umalis na lang agad. Respeto na rin para sa papa niya. Sino? Sinabi ni Sohi na wag sasabihin sa mga tao na nasa station. Ikaw, director, ang unang pumunta. Pero, nag-ahit ka ba, sir? Oo. Biglaan eh. Oo. Disposable ba mga gamit mo? May sugat. Oo. Kasi nagmamadali. Mama, wag niyo naman siyang titigan. Tanong lang, taga saan ka? Ako po. Taga Seoul. Seoul City. Sa Songbukgu. Kang Bukgo, di ba? Kaya nga. Ang magulang mo. Bakit niyo ba tinatanong yan? Ang tatay ko po nasa Seoul ngayon. Wala akong nanay. Kumakain ka ba ng hongmuchim? Tikman mo to. Sige po. Maraming salamat po. Ang sarap po. Hindi ba? Masarap ang luto niyan sa amin. Mabait pang mga babae. Mama, tumigil ka na. Ang papa mo, magugustuhan siya. Tama na po sabi. Please. Sigurado akong papainumin ka ng papa ni Sohi. Sige po. Oh, inom ka nito. Sige. Mama, sandali. Kailangan pa niya mag-drive para makauwi. Wag na. Hay, pwede naman siya umidlip dito kahit sandali. Oh, bukas na umuwi. Kaya nga. Sandali po. Kailangan ko lang po mag-CR. Sandali lang. Ay, Director! Hindi siya okay. Ay, naku, tulungan niyo siya. Director! Hala, hinamatay siya? Sige, Hoy, bago Director! Ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Dali, buhatin natin siya. Anong nangyari sa kanya? Isang shot lang naman ang ininom niya. Naku, kawawa naman siya. Hina. Miss Anne, Ewan. in 10 minutes, isasara na po ang kabaong. Paano ang shoot? Nandiyan na lahat ng panelist. Yung cue sheets. Pupuntang sponsor ngayong araw. Oo. Sohi, tara na. Sandali. May kinakausap pa ako. Aunt Sohi, tama na yan. Kaya na nila yan. Sandali lang. Sohi, tara na. Tawagan kita mamaya, okay? Talaga bang kailangan kong sumama? Natatakot ako. Alam ko, ikaw, paano mo nagawa yun? Parang hindi ko kakayanin. Pero kailangan para mapayapa ang papa mo. Kailangang nasa tabi ka ng mama mo. Ika na.
Pwede na pong pumasok ang kapamilya. Paano kung maligaw siya? Walang sense of direction ng papa ko. Tara, kumain muna tayo. Ano ba? Sasakitan tiyan mo. Huwag nang matigas ang ulo mo. Tama na. Kumain ka muna. Ano ba? Tama na nga kakasabi niyo na kumain ako. Pwede ba? Ayoko nga kasi kumain. Nandito ba ako para kumain? Hindi naman ako nandito para kumain ng kumain lang. Totoo. Sabi ko isang shot lang. Pero nalasing ako. Oy, Angie, yun. Ano? Galit ka pa rin ba sa akin dahil late akong dumating noon nung namatay ang mama mo? Alam kong masama ang loob mo. Kilala kita. Uy, Sohi. Tama na, lasing ka na. Ikaw kang Chico. Ano? Sino ka ba sa tingin mo, ha? Sino ka ba para pagsabihan ako at pigilan akong uminom? Porket mabuhay pa pareho ang parents mo? Kung ganun, maging mabait ka sa kanila. Kung ayaw mong maparusahan sa huli. Bakit ba ako pinaparasahan ngayon? Araw-araw ko naman tinatawagan sila mama at papa, pero bakit? At palagi kong pinapadala ng pera. Bakit ba nila kinuha agad ang papa ko? Bakit ba nila kinuha ang papa Sorry, ko? magpahinga ka na, okay? Halika na. O ano? O bakit? Ngayon lang ba kayo nakakita ng laseng? Sohi. Bakit? Hindi pa kayo nakakita ng tao naglaseng dahil namatayan ng tatay, ha? Umalis na kayo! Andito pa kayo ngayon para manood lang ng palabas? Umalis na kayo! Sige na! Layas na! Han, Sohi. Sobra na yung ginagawa mo. Ha? Matulog ka na. Sino ka ba, ha? Sino ka ba sa tingin mo, ha? Ibaba mo ako! Nakakainis kayo! Ay, nako, Mr. An. Ay, huwag kayong tumingin, hay. Nakakahiya po.
Lord, ikaw ang lumikha ng sanlibutan. Ipinahiram mo lang sa amin ang aming buhay. Boy, Jigo. Darating ang araw na Kang Jigo. Gumising ka nga yan. Anong shh? Ba't kayo nandito? Tinawagan mo kami. Kay dada ko tumawag. Auntie! Naku! Hello po! Kainis. Bakit ba kayo uminom at naglasing? Araw-araw na lang? Ha? Naku, hindi ko kayo maintindihan. Naglasing kayo sa burol ng tatay ng kaibigan nyo? Ay, nako. Nako. Pagbihira. Ay, nagpasama kasi ako sa kanila. Ako ang mami ni Sohi. Hello. Nice to meet you. Pasensya na nagising kita. Ay, nakikiramay ako. Hindi ko tuloy alam ang sasabihin. Magpapasalamat dapat ako dahil alam kong napakabait niya sa anak ko. Kaya lang, dito pa talaga tayo nagkakilala. Ayos lang. Pagkakataon din ito para na rin makita ko ang anak ko. Ngayon na lang ulit siya tumawag after 7 years. Hello, ako to. Wala po ba kayong gagawin bukas? Alam kong hindi ko dapat sabihin to. Pero kasi, masaya akong makita siya. sa aming mga Si Gio. Sa kotse, tulog. Ama namin na makapangyarihan sa lahat at hindi nagbabagong Panginoon. Ngayon, nagtitipon tayo rito para paglamayan ng mahal nating si Chulwa na sumakabilang buhay na at ngayong nasa piling. Salamat, Chico. Alam naming lahat na kapiling Sa na niya tingin ko ngayon ang ngayon, buong may kapal. Payapang makakapagpahingang papa Kasama ko. na niya sa napakagandang paraiso Buti naman. at kasama ng mga Payapa anghel na sa siya. langit. Pero Naway bantayan niya ang kanyang mukhang nasilang naparami ako ng nainom ko kagabi. siya sa puso Kung ano-anong ginawa mo gaya kagabi. ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Na wala man Paano yung isa mong problema? Umuupa na ba siya sa kwartong yan? Ilalabas ng kabaong mamaya. Aalis na tayo mamaya. Iwanan na lang. Hayaan nyo, gigising din yan. ang buhay at pag-ibig kasama si Jesus. Sorry ha. Wala yan. Okay lang yan. Nagtitipon tayong lahat dito. Kasama ang pagpapala Miss ng Ann, Panginoong Jesus. sandali lang Dapat po. tayong Miss Ann, kulang ang tao namin para magbuhat ng kabaong. Tutulong ang mga kaibigan ko. Pero pasensya na. Kasi lalaki lang ang pwedeng bumuhat ng kabaong. Hindi kasi ganun karami ang lalaki sa amin. Kaya akong head mourner at mga kaibigan kong umaasikaso sa lahat. Hindi namin kailangan ng mga lalaki lang ang bubuhat. Pero kasi masyadong mabigat ang kabaong kesa sa akala nyo. Sinasabi lagi sa akin ng papa ko, hindi mo mapepredik ang mangyayari sa buhay. Hindi namin inakalang si Director Kang na tutulong magbuhat. Huminto muna tayo sandali. Ilalagay lang ang kabaong sa karo. Pakilagay nyo na sa gitna at itulak papasok. Talagang tumulong muna siya bago umalis. Oo, mukhang maaasahan siya. Mabait naman. isa-isang lumapit ang kapamilya at tatabunan ng lupa ang libingan. Ma, may pabor ako sa inyo. May isang mabait na lalaki na papunta na dyan ngayon.
Salubungin mo siya ng makgoli para sa akin, ha? At samahan mo siyang mag-inom dyan. Mag-inom ka ng mag-inom. Kahit kailan mo gusto dyan. Aayusin ko mga gamit ko sa Seoul at babalik din sa third day. Okay lang po ba? Nandito naman si auntie mo. Unahin mong sarili mo. Alagaan niyo. Si Sohee ng maigi, ha? Opo. Ay, nako. Maraming salamat, ha? Thank you. Oo, Maraming walang salamat po. anuman. Maraming salamat, sir. Sige po. Kaya niyo po yan. Ma'am. Oy. Sumabay na kayo pabalik sa Seoul. Hindi. Nagdesisyon kaming sa kanya na kami sasabay. Di ba? Misan, midlip ka. Lalo ka lang malulungkot niyan. Street performer ang papa ko. Sikat na sikat siya sa mga kalye ng Nambo. Dahil lagi siyang nakangiti, tinawag nila siyang laughing mask. Sinabi ni Papa na ang pinakamasaya niyang sandali ay kapag bumababa siya ng bus. Sa bababaan na malapit sa amin at kumakanta habang naglalakad pa uwi at umiinom pagkatapos mag-perform. Tinatawagan niya ako lagi kapag ginagawa niya yun. Hello, anak! Ay, kumusta ka na? Pangit pa rin ba hanggang ngayon, ha? Pauwi na ang daddy mo ngayon pagkatapos magtrabaho ng matagal. Oh. Ay, oo. Siyempre, meron ako napakasariwang makarel. Padadala kita ng isang box dyan, okay? Palagi may nakakatawang joke si Papa. Tapos sisingitan niya ng request para kay Mama. Anak, di ba? Alam mo na, ooperahan ng varicose vein ng mami mo. Gagawin niya ang lahat, alang-alang sa mama ko. Naramdaman ko parang kakaiba. Huling pag-uusap na pala namin. Sinugod si Papa ng baboy ramo habang naglalakad pa uwi. Alam mo ba, anak? Ha? Na, gusto ko lang uminom at kumanta sa gitna ng karsada. Habang naglalakad-lakad na parang katapusan ko na. Katapusan na nga talaga ni Papa. Autumn nun, ng 2021. 3 araw akong walang tigil sa pag-iyak. Na para bang wala nang natirang luha sa mga mata ko. Pero ang sobrang sakit na hindi ko pa nararanasan nun. At matinding kalungkutan, sumabog sa loob ng puso ko at hindi ko mapigilan. Alam ng lahat ng nasa kotseng ito na wala sa kanila ang may kayang palakasin ako ngayon. Ganun pa man, alam ko, tahimik lang silang sumasabay sa aking pagluluksa. Sa buong 3 araw na yun, lahat kami naghihinagkis. Ano ba kasi yun? Namatay ang papa ko. Wala na ko. Oh, naiwan niya cellphone niya. Pati yung bag Ako niya, nang bahala. paano yan?
Ito po, subukan po ninyong ipakain to sa kanya. Hindi na siya nakakain sa biyahe. Sumuka po kasi siya kanina. Kaya yun, gutom siya. Isa pa, kung kaya niyong paggamit to sa kanya, lagi kasing masakit leeg niya. Sige. Sa mga susunod na araw, mahihirapan siya. Kaya huwag niyo siyang gigisingin. At saka ito po, huwag niyo sabihin akong nagbigay Lagay niyo po sa paa niya habang natutulog siya. Basta tawagan niyo ako kung sakaling meron pong emergency. Marami pong salamat. Ba't di na lang ikaw ang siyang maghatid sa kanya ron? Basta huwag niyo po sabihin nagkausap tayo. Gusto mo siya, no? Hindi naman po sa ganun, pero basta po. Kayo munang bahala sa kanya. Malayo pa pong biyahe niyo. Sige. Yes, hello, sir. Nandito na kami. Pero tulog pa siya ngayon. O ano? Gisingin ko? Please po, hayaan niyo lang siyang matulog. Babayaran ko po ang lahat ng oras ninyo. Sir, salamat talaga. Ano po? Kinain niyo ba lahat? Oo, pero itong honey water, kalahati pang natira. Okay. At yung sandwich, may natira pa. At ito namang neck pillow, ginamit niya rin sa huli. Maraming salamat. Etong bayad ko. Dinagdagan ko pa ng konti. Kaysa sa napag-usapan. Ay nako, wala yun. Ayos na yun. Na-touch naman ako sa'yo. Sabihin mo na nararamdaman mo sa kanya. Hindi po kasi ganun kadali yun. 내 창 위로 노을이 번지며 그제야 널 떠올리곤 해 조용히 혼자 울 수 있을 때 I don't want nobody but you